Nakakagulat, binatikos ni Gerald Anderson sa publiko si Kim Chiu pagkatapos bumalik sa PBB na muling nag-aapoy sa tensyonal na kapaligiran noong 19 na taon na ang nakaraan na nagdulot ng pagkakagulat sa mga tagahanga. At ang mga lumang sekreto ay nagsimulang mabuksan. Muling nag-uumapaw ang entertainment world dahil si Gerald Anderson, isa sa mga pinakilalang aktor sa Pilipinas, ay naging headline dahil sa pampublikong pagbabatikos kay Kim Chiu kasunod na kanyang pagbabalik kamakailan sa sikat na reality show, ang Pinoy Big Brother or PBB. Ang hindi inaasahang paghaharap na ito ay pumukaw sa mga alaala at emosyon noong halos 2 dekada na ang muling mabuhay sa isang tensyon na akala ng mga tagahanga ay matagal nang nabaon. Ang pagbabalik ni Gerald Anderson sa PBB ay unang sinalubong ng pananabik at pananabik. Kilala sa kanyang alindog at talento, ang kanyang paglahok sa reality show ay nangako ng sariwang nilalaman at bagong drama. Gayunpaman, ang mga bagay-bagay ay nagkaroon ng nakakagulat na turn na ngayagang hinarap ni Gerald si Kim Chiu, isang figure na ang pangalan ay nalink sa isang controversial na kabanata sa kanyang nakaraan. Ang mga ugat ng tensyon na ito ay bumalik noong 19 na taon nang ang mga chismis at kwento tungkol sa kanilang relasyon ay nagsimulang kumalat sa mga lupo ng showbiz. Sa paglipas ng panahon, ang mga bulong na ito ay nawala sa background at ang parehong mga bituin ay lumipat sa kanilang mga karera. Ngunit ang kamakailang mga pahayag ni Gerald ay muling nag-alab sa mga lumang apoy na nag-udyok sa mga tagahanga at media na muling bisitahin ang tunay na nangyari sa likod ng eksena. Nagulat ang maraming viewers sa prangka ng mga pahayag ni Gerald. Hindi tulad ng karaniwang hindi malinaw na pahiwatig at dituwirang mga alusyon na madalas makita sa mga alitan ng mga celebrity. Hindi nagpapigil si Gerald na tawagin si Kim Chiu. Ang antas ng katapatan na ito ay nagulat sa mga tagahanga at nagdagdag ng layer ng drama sa patuloy na salaysay ng kanyang paglalakbay sa PBB. Ang mga social media platform ay sumabog sa mga reaksyon mula sa suporta para sa katapatan ni Gerald hanggang sa mainit na mga debate tungkol sa likas na katangian ng kanyang mga komento. Ang ilang mga tagahanga ay nakiramay kay Gerald na naniniwala na sa wakas ay tinutugunan niya ang mga hindi nalutas na mga isyu na matagal nang nananatili sa mga anino. Ang iba gayunpaman ay nagtatanong kung ang papublikong pagsasamhing papawid ng mga lumang karaingan ay kinakailangan o produktibo sa likod ng mga pampublikong drama. Iminumingkahi ng mga tagaloob ng industriya na maaaring may mas malalim ang kwentong sasabihin. Ang ika-19 na taong agwat ay makabuluhan at ang mga matatagal ng tensyon ay bihirang mawawala ng walang komplikadong mga dahilan. Ang mga mapagkukunang malapit sa mga bituin ay nagpapahiwatig na posibleng personal at profesional na mga salungatan na hindi paganap na natugunan noong panahong iyon. Samantala halos nananatiling tahimik si Kim Chiu mula sa mga sinasabi ni Gerald. Ang kanyang mga opisyal or napahayag ay kaunti lamang at pinili niyang manatili sa labas ng limelight. Posibleng maiwasan ang higit pang paglalagablab ng kontrobersya. Ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay sa kanyang tugon na nagtataka kung paano niya pinaplanong hawakan ang muling pagkabuhay ng mga dekada na itong drama. Ang episode na ito ay naglalabas din ng mga tanong tungkol sa mga panggigipit at hamon na kinakaharap ng mga celebrity sa likod ng mga saradong pinto. Ang mga pampublikong figure ay madalas na nagpupumilit na panatiling hiwalay ang kanilang mga pribadong buhay sa kanilang mga karera, lalo na kapag ang mga hindi nariresolbang mga salungatan ay muling lumitaw ng hindi inaasahan. Ang kwento ni Gerald at Kim ay isang matinding paalala kung paano patuloy na makakaapekto ang mga nakaraang isyu sa kasalukuyan kahit pagkatapos ng maraming taon. Sa paglalahad ng kwento sa PBB at higit pa, nananatiling nabighani ang mga manunood sa masalimuot na emosyon at hindi nariresolba na tensyon sa pagitan ni Gerald Anderson at Kim Chiu. Ang panibagong spotlight sa kanilang kasaysayan ay nagsisilbing isang matinding halimbawa kung paano nakakaugnay ang katanyagan oras at mga personal na hinaing sa mundo ng entertainment. Sa ngayon maaari lamang manood at maghintay ang mga tagahanga sa paglabas ng mga bagong kabanata ng kwentong ito at umaasang magkaroon ng kaliwanagan at resolusyon sa gitna ng drama. At sana manatili ng tahimik si Gerald Anderson, hindi yung nanggugulo na siya makalipas ang 19 na taon. Parang napaka-unfair naman talaga, diba? Pagkatapos ng ginawa niya kay Kim, wala siyang narinig na mga salita o masasakit na salita galing kay Kim. Hindi siya nito sininiraan. Pero pagdating ngayon si Gerald, bakit kung saan masaya na si Kim, kung saan naging matagumpay niya ang kanyang karera at kung saan masikat na siya sa kanila, ay siya namang nandito siya
para manggulo at ibalik ang mga nakaraang issue na dapat naman na ibinauna sa nakaraan at hindi na dapat pa nabalik sa kasalukuyan. At sa kabilang banda, Paolo Avellino nagulantang sa video ni Gerald nabanggit ang pangalan ni Kim Chiu. Alingas-ngas, lumalala. Hindi naasahan ng publiko ang biglaang pagsabog ng desisyon matapos lumabas ang isang video kung saan binanggit ni Gerald Anderson si Kim Chiu na kung saan naman ay hindi nagustuhan pa ni Paolo Avellino, siguro dahil sa mga salitang kanyang binitawan na siya namang nakakaagrabyado kay Kim na siyang walang kaalam-alam. Parang hindi tama yung ginagawa ni Gerald Anderson at yun siguro ang iniisip ni Paolo, kaya ito ang kanyang naging reaksyon. Ito ay puno ng emosyon at tensyon. Ayon sa mga malapit kay Paolo, tahimik itong nanonood ng video sa unang bahagi, ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang marinig ang pangalan ni Kim. Hindi malinaw kung anong insaktong emosyon, pero makikita at tsak na malalaman mo na ang kanyang emosyong ibinibigay ay sobrang lalim at merong galit na nandoon. Parang gusto niyang sugurin si Gerald Anderson. Parang gusto niya itong pagsabihan. Gusto niyang ipatigil ito sa mga pinagsasabi nito dahil talaga namang nakakaawa si Kim sa mga sinasabi ni Gerald. Hindi man lang tarang sinasabi sa video or kung ano ang laman ng video. Pero ayon sa karamihan na nakarinig, ito daw ay puro paninira at parang sinasabi niya na mas bagay sila ni Kim at mas magandang ibalik ang nakaraan nilang dalawa na siyang hindi na dapat pa binabalik, diba? Hindi mo naman buhat akalain yung mga tromang ibinigay niya kay Kim ay hindi talaga katanggap-tanggap at hindi talaga kaaya-aya. Kaya paano at bakit niya pa nagagawa at paano niya at saan siya nakahugot ng lakas ng loob na ganituhin si Kim na magsabi siya ng ganoon na wala naman na siyang karapatan. Siya pa yung nagloko, siya pa ang may lakas ng maggaganito. Isang linyang simple lang sa iba, ngunit tila nagpasiklab ng matinding damdamin sa ilang tao, lalo na kay Paolo. Matatanda ang nagkaroon ng issue tulad ng mga love triangle, kaya't nang marinig ni Paolo ang pangalan ni Kim sa bibig ni Gerald, parang bumabalik ang issue. Sa social media dagsa ng iba't ibang opinyon. May mga nagsasabing may karapatan si Paolong mag-react, lalo na tila si Kim ay naging malapit na talaga sa kanya sa mga panahong kailangan siya. At yun na nga, diba, siya rin ang rumored boyfriend ni Kim, ang rumored naman niligaw. Kaya naman, katanggap-tanggap ang naging reaksyon ni Paolo Avellino. Hindi na ito kabago-bago at katanggap-tanggap na rin ito at accepted na dito sa Madla dahil naman sila na yung nariringgan ng magka-partner, diba? At si Gerald, parang naging nakaraan na lang siya, isang stranger na bigla na lang pumasok para manggulo. Naku naman, kapal. May ilan din na nagsasabing hindi na dapat palakihin pa dahil ang lahat ay parte na ng nakaraan. Ngunit higit sa lahat, ramdam ng mga netizens na may mga bagay na tila pa hindi tapos sa pagitan ng mga sangkot. At yun na rin naman, naging mas malakas ang issue dahil nga sa cryptic post ni Kim Chiu sa kanyang Instagram story, "Silence is sometimes the loudest answer."